Magandang araw. Ang kwentong ito ay pinangungunahan ni Lingo, ang kaibigan nating asong si Lingo. Isang araw habang ito ay namamasyal, napansin niya ang isang asong gala at nakita din niya si Daamulag ang asong siga sa lugar nila. Mahilig manakot si Daamulag. Nakasanayan na niyang gawin yun lalo na sa mga asong nagagawi o naliligaw sa lugar nila. Minsan nang aagaw ito ng pagkain, o kaya naman ay pinapaalis sa lugar nila. Agad-agad namang pinuntahan ni Lingo ang kinaroroonan nila Damulag at ang asong napadpad sa lugar nila. Siguradong, hindi titigilan ni Damulag ang kawawang aso. Damulag, itigil mo na yan. Hindi maganda yung ginagawa mo. Mas mabuti pang pabayaan mo na lang siya. Total wala naman siyang ginagawang hindi maganda, lalo na sa iyo. Tingnan mo nanginginig na siya sa takot. Hay naku Lingo. Andito ka na naman, tama ka wala nga siyang ginagawang masama sa akin, naghahanap lang naman ako ng mapaglilibangan ko. At isa pa, may pagkain siya, nais ko lang namang humingi at ako ay gutom na rin. Lingo ang mabuti pa ay umalis ka na lang dito, at huwag kang magsusumbong kay Kapitana Moa. Paniguradong ako ay kanyang ipapatawag at pagsasabihan na naman. Hay! Hindi ko naman sinasaktan ang bagong aso dito sa atin Lingo. Hindi mo nga sinasaktan, tinatakot mo naman. Kilala kita Damulag, kaya mas mabuti pang pabayaan mo na lamang siya. Hindi porket mas malaki ka ay pwede mo na lamang gustong gawin ang nais mo sa ibang mas maliliit sa'yo. At isa pa, pagkain niya yan, at hindi ganyan ang tamang paghingi ng pagkain, hindi pananakot ang solusyon dyan. Pwede ka namang makiusap sa kanya, at nasa kanya rin kung nais niyang ibahagi ito sa'yo. At isa pa, kahit hindi ako magsabi kay Kapitana Moa, sigurado akong makakarating pa rin ito sa kanya. Kaya kung ako sa iyo, mas magandang pabayaan mo na lang siya. Kunin mo na lang ang aking pagkain, dadalhan kita sa iyong tahanan. Huwag ka nang mag-alala pa sa iyong kakainin mamaya. Kaya parang awa mo na, pabayaan mo na siya at kawawa naman. Hay naku. Sige aalis na ako, papabayaan ko na siya. Basta huwag mong kakalimutang dalhan ako ng pagkain sa aking tahanan. Hihintayin ko yun. Minabuuting umalis na lamang ni Damulag. Ayaw niyang tawagin na naman siya ni Kapitana Moa. Tiyak niyang mapagsasabihan na naman siya nito. Pasensya ka na kay Damulag, sana ay ayos ka lang. Ako pala si Lingo, ngayon lang kita nakita dito sa lugar namin. Ako pala si Bantay. Salamat sa pagtulong mo sa akin Lingo. Oo ayos na ang aking pakiramdam ngayon. Talagang natakot ako sa kanya, nakakatakot siya at ang laki pa naman niya. Walang laban ng isang maliit na asong katulad ko sa kanya. Nainip ako sa paghihintay sa aking mga kaibigan kaya ako ay naglakad-lakad muna hanggang sa nagawi ako dito. Maraming salamat sa iyo. Walang anuman yon Bantay. Mag-iingat ka sa susunod. Halika at ituturo ko ang daan palabas dito sa lugar namin. Lagi kang mag-iingat kaibigan. Mula noon ay naging magkaibigan na sina Bantay at Lingo. Samantala si Damulag ay patuloy pa rin sa kanyang nakagawian. Minsan napabalita sa kanilang lugar na meron na naman itong tinakot na maliit na aso. Napabuntong hininga na lamang si Lingo nang marinig ang tungkol dito. Isang araw ay may namataang maliit na aso si Damulag, agad niya itong pinuntahan. Takot ang maliit na aso. Hindi nagtagal ay biglang humarang ang tatlong malalaking aso. Agad na nagtago sa likod ng tatlong malalaking aso ang kawawang maliit na aso. Takot ito kay Daamulag. Nagulat si Daamulag sa kanyang nakita. Hindi niya namalayan na papaligiran na siya ng tatlong aso. Galit na galit ang mga ito. Hindi nagpasindak si Daamulag. Hindi niya ipinakitang natatakot na siya. Akmang lalapit na ang isang malaking aso sa kinatatayuan nito. Kinabahan lalo si Daamulag, siguradong wala siyang takas. Imbes naman laban pa, naging maamong tupa ang itsura ni Daamulag. Huwag niyo akong sasaktan, pakiusap ni Daamulag. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Parang awa niyo na, dagdag pa ni Daamulag. Sumagot naman ang isang malaking aso. Sa amin wala, pero sa maliit na aso, meron, sa bunso naming kapatid meron. Bakit? Dahil ba maliit siya ay pwede mo nalang gawin ang nais mo? Tanong naman ng isa pang malaking aso. Ikaw siguro yung sinasabi nilang mahilig manakot sa mga maliliit na aso. Tingnan natin ang tapang mo ngayon. Dagdag naman ng isang malaking aso. Lumaban ka ngayon. Hamon ng isang malaking aso, umiyak na si Daamulag, napapaatras na ito.
hindi niya moari kung saang direksyon pa siya pupunta. Nagmakaawa ulit si Daamulag, parang awa niyo na, kailanman ay hindi na ako uulit. Kahit maliit o malaki pang aso yan. Hinding-hindi na ako mang-aaway, mang-aagaw ng pagkain, at kung ano-ano pa. Tila walang naririnig ang mga malalaking aso, tuloy-tuloy sila sa paglapit kay Daamulag. Hindi nagtagal ay may narinig silang munting tahol ng aso. Napatingin ang lahat sa pinagmumulan nito. Nakita ni Daamulag si Linggo kasama ang maliit na asong kinawawa ni Daamulag noong nakaraan. Mga kaibigan kong malalaking aso, maaari ba akong makiusap sa inyo na kung maaari sana ay pabayaan na ninyo si Daamulag? Kitang-kita naman natin ang kanyang pagmamakaawa at nangako naman na hinding-hindi na siya uulit ang sabi ni Bantay. Ikaw pala Bantay, kasama mo pala si Linggo. Siya pala si Daamulag ang asong kumawawa sa iyo. At bakit ipinagtatanggol mo pa? Tanong naman ng isang malaking aso kay Bantay. Dahil nasa ganyang sitwasyon din ako noong nakaraan, at alam ko ang pakiramdam. Walang magnanais sa ganyang sitwasyon. Sagot ni Bantay. Nagsalita naman si Linggo, mga kaibigan kong malalaking aso, hindi ba't mas maganda kung tayo ay hindi nagkakasakitan, nagkamali si Daamulag at naniniwala akong hindi na niya uulitin pa ang kanyang ginawa. Maaari bang bigyan natin ng pagkakataon para tuparin ang kanyang ipinangako? Pakiusap ni Linggo. Nagkatinginan ang tatlong malalaking aso. May punto si Bantay at si Linggo. Bigla namang umatras ang tatlong malalaking aso, at nakahinga ng maluwag si Daamulag. Magpasalamat ka kay Bantay, sa maliit na asong iyong kinawawa, at kay Linggo na iyong kaibigan, siguraduhin mong hindi ka na uulit kailanman Daamulag. Maiwan na namin kayo Bantay at Linggo, hanggang sa muli nating pagkikita mga kaibigan, ang sabi ng malaking aso at tuluyan ng umalis ang mga ito. Pagkaalis ng mga ito ay nagpasalamat si Daamulag kina Linggo at Bantay. Humingi din siya ng tawad kay Bantay. Bantay, pasensya ka na sa aking nagawa sa iyo. Ako ay nagpapasalamat sa iyo dahil kahit nagawan kita ng hindi ka nais-nais ay pinili mo pa rin na ako ay tulungan, at Linggo, salamat din sa iyo, pasensya ka na sa akin. Salamat dahil tinulungan mo ako, sa kabila ng lahat. Ang sabi ni Daamulag. Tinanggap naman ni Bantay ang paghingi ng tawad ni Daamulag. Sabay-sabay na silang umuwi. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong pinangungunahan ni Linggo. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat sa inyong pakikinig.